Hello, hello guys. This is Article PH. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video at pa-follow na rin po ang ating Facebook page. Same lang din, Article PH. So, pag-usapan natin tong yung napakalat na fake news ng mga didemonyo. Napakalat nilang fake news about sa bus system. Okay, tama. Bus system. Ito yun. Papakita sa inyo. Yun. Ito, ayusin natin ulit. Okay, kasi ganito. Yan. Yan yung Ito yung pinapakalat nilang proyekto daw ng mga Duterte. Inorin natin. Yung caption na, tignan nyo. Tax ng Dabawenyo para sa Dabawenyo. Really? Ano na yung pera ko? Sige, pagbigyan na natin sila dyan. Gusto nila yan eh. Sige, tuloy. Ang maglalakbay sa miting kaunlaran, ikaw ay paglilingkuran, tayo'y Dabawenyo. Hindi lang 10 to. Kasi ang nakalagay dun 10 eh. Dun sa may article na nabasa ko, 10. Ito hindi 10 to. Malamang sa malamang to, nasa 12. Ay, 12. Continue. Sabihin na natin 24. Pangarap ay mata mo, kaluwalhatian mo, lungsod ng paraiso. Ngunya, lungsod ng Davao, sa iyong paglalakbay, sa miting kaunlaran. By the way, patuloy na natin yan guys, no? Hindi po yan proyekto ng mga Duterte. Real talk. Proyekto yan ng administrasyon ni Bongbong. Sabi. Check natin to. Are you calling me now? Sorry guys, medyo mabagal. Yan. Kasi natin, syempre. Para hindi ka mahirapan magbasa. Tumawag. Maya na, busy ako. Yan. Ano ba to? Yan. Ayan, sinasabi. This came after the formal signing of the $1 billion loan agreement between the national government led by President Bongbong Marcos, President Ferdinand Marcos Jr. Buko na. Hindi, puwet lang tayo. Puwet tayo kasi today. Di ba? Paano naging yan? Paano naging proyekto ng mga Duterte yan? How? Proyekto yan ni Marcos Jr. Palakpakan! Di ba?
Wala ngang nagagawa yung vice presidente niyo, eh. Nagke-credit grab na naman kayo, pang-ilang beses niyo na 'yan. Pati kay Gloria nag-credit grab na naman kayo. Hmm. Ano pa ba aasahan namin sa inyo? Lahat na lang ba ng proyekto kay Digong, nasa daig na yung tao, nananahimik. Ang galing ano? Yung wala ka na sa Pilipinas pero may proyekto ka pa rin. Mamaya ko sasabihin kung kailan napondohan 'yan at kung kailan na-implement 'yang ano na 'yan, yung bus system na 'yan. Tumatawag? Hmm. Hindi 'yan kay ano, hindi 'yan sa mga Dutertes. 'Yan po ay proyekto ng DOTR diyan sa Davao. Department of Transportation. Yung may hawak pa niyan dati si Vince Dizon. DPWH Secretary. Okay? Oh. Mabilis lang tayo, mabilis. Mabilis lang yung topic natin. Ito papatunay niyan na ano ba yun? Basta natin yan. Mhm. Ano ba to? Fast track, okay. Ito ang patunay niyan. Yung bus system na yan, national talaga na proyekto yan. Ito, sabi dito, ngayon makikita nyo ang proposed bus stop na gusto din na namin makita ni ano nangyari? Ngayon makikita nyo ang proposed bus stop na gusto din namin makita ni Secretary Mina Pangandaman. Kasi si Sec Mina rin ang tumulong sa atin to provide the funding. Dizon said. Di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo eh, fake news kayo eh. Palakpakan ulit! Si Bongbong! Wala na kasing maniniwala sa inyo. Lahat na lang kasi puro ka fake newsan. Kailang minuto na ako? 8 minutes. Pwede na yan? Di ba? Lahat ka fake newsan. O ito pa isa. Wait lang. Hanapin natin. Mhm. Ito ba yun? Ito. Hiniram lang natin yung ano, yung kay unofficial BBM. Tara muna ha. Saglit lang. Damot. Saglit lang to, saglit lang. Mabilisan lang. Yan. Ba ito palakihin? Walang kaalam-alam sa ano eh. Kanan? Ito pa isa. The formal signing of the $1.7 million loan agreement between the national nabanggit tuloy. Sorry na. Between the national government through the Department of Finance and the ADB, ano to, yung Asian Development Bank. For the Davao Public Transport Modernization Project. At Acacia Hotel on July 1, 2023. July 1, 2023. Signal the start of the implementation of the Davao Bus Project. The signing was led by the
President Ferdinand Marcos Jr. Representing the national government and ADB President Masatsugu Asakawa Kininam. Sorry, man. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga didis, magagaling ang mga loyalista mag-fact check. Magagaling ang mga loyalista mag-fact check. Huwag puro ka-fake newsan. Sinasabi na namin sa inyo yan, matagal na. Ilang beses na kayo na debunk. Mukha na naman kayo fake news dati. About sa Tantoco case. Kinasali niyo si Elisa. Meron daw siyang bracelet na natatrack kung nasaan siya. Diba? Anong kalokohan yun? Ano nangyari, Philippines? Ito na, guys. Kung kailan na-implement, kung kailan na-propose, implement, yan, papakita ko sa inyo. Ay, Diyos ko po, Marianong Garapon. Yan, ka-fake isa nyo bantot nyo Ba yan? Ito. Laki, saraduan tuloy mukha ako. Okay na yan. Nasaraduan na yung mukha ako, bahala kayo dyan tumingin. Baba natin. Wait lang. Sa baba yun papalaki natin yan para makita nyo. O, ayan na. Asian Development Bank, Department of Transportation. Plan start June 30, 2023. Actual start October 20, 2023. Diba? Plan end June 30, 2026. Paano nyo masasabing proyekto ng mga yan? Ng mga Duterte? Diba? Sabi sa inyo ang kukulit niyo Marunong kami mag-fact check. Hindi kasi tanga yung mga loyalista. Kayo yun. Inuuto nyo lang yung mga sarili nyo, yung kapwa nyo DDS Pinalilito nyo masyado Paano? Dito na lang puputulin. Maraming salamat. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel for more videos at pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. Minsan makikita mo ako sa TikTok. So, paano? Good.